Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Inanunsyo ng lungsod ng Makati ang pagtatanggap sa aplikasyon ng Special Program for Employment for Students o SPES. Ang mga kwalipikado ay dapat na residente ng Makati at nasa 18 taong gulang hanggang 29 na taong gulang kung saan bakunado rin dapat ito ng COVID-19 vaccine. Para sa iba pang detalye, tumungo lamang sa opisyal na Facebook page ng Makati kung saan naroon din ang registration link para sa publiko. Ang programa na ito ay magbibigay tulong sa mga out-of-school youth na may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Sa paglaganap ng mga kolorong na ambulansya sa daan, ay nakatakdang gawan ito ng solusyon ng ilang ahensya ng gobyerno para matiyak ang seguridad at kaligtasan ng publiko. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Nakatakdang magsagawa ng oryentasyon ang Department of Transportation, Special Action and Intelligence Committee for Transportation o DOTR-SAICT kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno para talakayin ang solusyon sa pagdami ng mga kolorong na ambulansya sa daan. Sa isasagawang oryentasyon ay kasapi ang Department of Health o DOH at ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Inanunsyo rin ng DOTR ang pagkakaroon ng press conference sa ika-1 ng Marso taong kasalukuyan para bigyang linaw ang issue kung saan ginagamit at minamarkahan ang mga sasakyan ng ambulansya. Payag ng DOTR ang mga kolorong na ambulansya ay nagdadala ng panganib sa publiko at hindi napapahalagan ang tunay na layunin ng mga ambulansya. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. 22 gamot ang tatanggalan na ng value-added tax o VAT upang mas maging abot kaya sa mga Pilipino. Ito ang kinumpirma ng Food and Drugs Administration o FDA kung saan ang mga gamot na ito ay 12 para sa lunas sa cancer, 4 na gamot sa hypertension, 4 para sa mental illness at kabilang ang iba pang gamot sa puso. Ayon kay FDA Director General Samuel Zacate, patuloy na re-reviewin ng ahensya ang iba pang mga gamot upang makayanan ng publiko ang presyo nito. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, PVOX isinaad na nananatili sa Alert Level 2 ang Bulkang Mayon. Haze bumalot sa kagubatan ng Benguet, mga residente ikinababahala ang kaligtasan. PBBM bukas sa mungkahing bigyan ng karagdagang benepisyo ang mga buntis. Philippine Air Force nakiisa sa mga disaster response mission sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hog farmers layong maghain ng mahigit 300 pork dishes para sa Guinness World Record. Gilas, dinomina ang Hong Kong sa Window 1 ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.